Masarap matagpuan ng isang taong hinahanap ng puso mo. Subalit kalakip ng kasiyahan, ang pusong nangungulila sa tila panaginip na kaligayahan. Pusong nananatiling uhaw, kahit iyon ang tanaw, ang ligayang sa panaginip ay nalulusaw. May kakaibang saya na nararamdaman ng puso ko. Bago sa isipan ko, subalit tila ba himig na di ko kayang hindi pakinggan. Patuloy lang sa paglipas ang mga sandali. Sa bawat segundo, natututo ako sa bagay na kinatatakutan ko. Subalit bukod doon, natututo din ako sa sandaling hindi ko na kayang ipaliwanag. Levi, mabilis ka palang matuto maglangoy eh. Kaya mo na kaagad eh, pero teka, baka gutom ka na. Gusto mo bang kumain? Dax, okay lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Salamat kasi dahil sa'yo, marunong na ako pero teka, baka ikaw yung gutom. Gusto mo bang kumain? Tara sa bahay. Magluluto ako ng masarap. Ah, talaga ba, Levi? Hindi ko tatanggihan yan. Tara na sa inyo. Pero, magbibihis muna ako sa bahay. Ayaw ko naman na pumunta doon na ganito, basang-basa. Dax, sa bahay ka na lang magbihis. Bibigyan na lang kita ng mga damit. Magkasaysit lang naman tayo. At saka, madami akong damit doon. Kapag may nagustuhan ka, sa'yo na lang. Levi, alam mo, nakakahiyaman pero sige, ikaw ang bahala. Dax, huwag ka nang mahiya kung di naman kita nakilala hindi ako magiging masaya. Tara na, umahon na tayo. Kaya ito, umahon na kami sa Munting Batis. Tinulungan niya ako at habang pauwi kami, madami siyang kwento tungkol sa lugar na to. Sa mga lugar na gusto niyang ipakita sa akin. Levi, siguro naman magtatagal ka dito sa isla. Alam mo, madaming magagandang lugar dito at alam ko din na magugustuhan mo sa mga lugar na yon. Oo naman Dax. Alam ko naman na magiging masaya ako kasi kasama kita. Pero sana magtagal ako dito kasi baka sa susunod na taon umalis na din kami. Nagbabakasyon lang kasi yung pamilya namin dito. Ganun ba, Levi? Sayang naman. Pero huwag kang magalala. Habang andito ka, pasasayahin kita. Ikaw yung magiging pinakamasaya sa lahat. Sabi mo yan pero Dax, alam mo, masaya na ako. At eto ngumiti lang si Dax. At habang patuloy kaming naglalakad, maraming lugar siyang itinuturo sa akin. Subalit hindi nakatuon ang pansin ko sa mga lugar na yon. Mas nakatuon ang pansin ko sa kanyang matatamis ng ngiti, sa kanyang mga mata na punong-puno ng kaligayahan,
Sa kanyang tinig na tila himig na di ko kayang di pakinggan. Di ko na malayang nakarating na kami sa bahay. Pagpasok ko pa lang, tila ba walang tao. Medyo nakakatakot. Luma na kasi yung bahay. Levi, nasan sila? Hindi ko din alam, Dax. Baka namamasyal, baka nasa palengke. Ganun ba? Nakakatakot pala dito sa loob ng bahay nyo. Puro luma yung nakikita ko. Dax, tara na sa silid ko. Magbihis muna tayo. Sige Levi. Tara na. Kaya naman, nagtungo na kami kagad sa silid ko. Pagpasok pa lang, binuksan ko na ang mga gamit ko na nasa maleta pa. At eto, naganap na ako ng masusuot namin. Dax, okay na ba sa'yo to? Ibinigay ko kagad kay Dax ang mga damit na kinuha ko. Isang pirasong t-shirt at short. At eto, tumalikod lang siya at nagsimula ng magbihis. Medyo nagulat lang ako sa nakita ko habang nakatalikod si Dax. Basta, nagulat ako at medyo natulala. Grabe, saktong-sakto Levi. Salamat ha. Oh, bakit parang tulala ka? May nakita ka bang multo? Dax, bagay sa'yo. Mamaya bago ka umuwi, pumili ka lang ng mga gusto mo. Tapos, iuwi mo. Regalo ko na sa'yo. Levi, nakakahiya pero baka magtampo ka kaya sige, pipili ako pero ikaw ba? Bakit di ka pa magbihis dyan? Oo Dax, teka, magbibihis lang ako. Tumalikod ka, huwag kang titingin ha. Ang arte, pareho lang naman tayong may lawit. Pero sige Levi, tatalikod na ako at magbihis ka na. Pagtalikod ni Dax, nagbihis na ako kagad. At matapos magbihis, nagtungo na kami sa kusina. Magluluto kasi ako ng makakain namin. Pagkabukas ko ng ref, nakita ko kaagad yung sausage at mga hotdog. May naalala tuloy ako. Gagi. Ang laki ng mga hotdog at sausage, Levi. Oo, Dax. Malaki talaga. Anong gusto mo? Kahit ano, Levi. Itong sausage na malaki na lang. Ang laki nito oh. Teka, susukatin ko nga. Gagi, Dax. Bakit mo sinusukat? Hindi sumagot si Dax sa tanong ko. Pero may narinig akong sinabi niya. Mas malaki yung akin. Kaya ito, nagluto na kami. Sinamahan ko na din ng pasta tapos tinapay. At sa paglipas ng mga oras, kumain lang kami. Kwentuhan ng masasayang bagay. Levi, may tanong ako. Magsasabi ka ng totoo ha? Oo naman. Ano ba yun, Dax?
Nakailang kasintahan ka na? Kasi sa itsura mo, halatang madami kang mapapaibig. Dax, sa maniwala ka man o sa hindi, wala pa. Kasi gusto ko kung sino yung una, siya ding huli. Grabe naman yun, Levi. Pero kung sino man yan, sana kapag nakilala mo siya, sana hindi ka niya saktan. Sana mahalin ka niya ng totoo at sana ipakilala mo sa akin. At bakit ko naman ipapakilala sa iyo, Dax? Wala lang, basta gusto ko lang makilala. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan si Dax. Hindi ko maunawaan ang matatamis niyang ngiti. At sa bawat ngiting yun, tila ba nagiging masaya din ang puso ko. Ikaw ba, Dax? Siguro madami ka nang naging syota. Levi, sa maniwala ka man o sa hindi, virgin pa ako. At eto, natawa ako, ewan ko ba, tapos naging tahimik ang paligid na parang may tensyon. Parang bigla akong nahiya na ewan. Bigla ako nakaramdam ng kaba nang makita ko si Dax na nakatingin sa mukha ko ng seryoso. Habang dahan-dahan niyang dinadampian ng kamay ang gilid ng labi ko.